Oryentasyon at pagkakakilanlang pangkasarian. Balik-aral, complete me. Ayon sa World Health Organization, ang tumutukoy sa biological at physiological na katangiang nagtatakda ng pagkakaiba ng babae sa lalaki. Ang gender ay tumutukoy sa mga panlipunang gampanin, kilos at gawain na itinatakda ng lipunan para sa mga babae at lalaki. Ano naman ang pagkakaiba ng orientation at gender identity o SOGI? Orientation. Tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na makaranas ng malalim na atraksyong afeksyonal, emosyonal, at malalim na pakikipagrelasyon sa taong ang kasarian ay maaaring katulad ng sa kanya, iba sa kanya, o kasariang higit sa isa. Pagkakakilanlang pangkasarian o gender identity. Kinikilala bilang malalim na damdamin at personal na karanasang pangkasarian ng isang tao na maaaring nakatugma o hindi nakatugma sa niya nang siya ay ipanganak. Ang oryentasyon ay tumutukoy sa iyong pagpili ng iyong makaka kung siya ay lalaki o babae o pareho. Ang pagkakakilanlang pangkasarian naman ay ang personal na pagtuturing sa sariling katawan na maaaring mauwi kung malayang pinipili sa pagbabago ng anyo o kung ano ang gagawin sa katawan sa pamamagitan ng pagpapaopera, gamot o iba pang paraan, at iba pang ekspresyon ng kasarian kasama na ang pananamit, pagsasalita at pagkilos. Ang oryentasyon o orientation ay nahahati sa heterosexual, naaakit sa kabilang kasarian o opposite sex. Homosexual, naaakit sa kaparehong kasarian o the same sex. Bisexual, na nangangahulugang ang isang tao ay naaakit sa dalawang kasarian. Batay sa artikulo ni Michael Gold ng New York Times na pinamagatang The ABCs of LGBTQIA+, sa nakalipas na 10 taon, bukod sa lalaki at babae, may tinatawag na lesbian, gay, bisexual at transgender o LGBT. Sa pagdaan ng mga taon, may mga pagbabago sa pagtingin o pananaw sa pagtalakay sa oryentasyon at pagkakakilanlang pangkasarian o SOGI. Ang dating LGBT ay nadagdagan ng iba pang letra at naging LGBTQIA+. Ang plus na simbolo ay tumutukoy sa katotohanan na mayroon pang ibang oryentasyon at pagkakakilanlang pangkasarian na kabilang sa LGBTQIA na hindi na isama sa acronym. Ito rin ay nagpapahiwatig na may mga katangiang hindi pa mailarawan. Lesbian, mga babae na ang kilos at damdamin ay panlalaki at umiibig sa kapwa babae, tibo o tomboy. Gay, mga lalaking nakararamdam ng atraksyon sa kanilang kapwa lalaki at kumikilos na parang babae. Tinatawag ding bakla, beki o bayon. Bisexual, mga taong nakararamdam ng atraksyon sa dalawang kasarian. Transgender, mga taong nakararamdam na siya ay nabubuhay sa maling katawan. Ang kanyang pag-iisip at pangangatawan ay hindi magkatugma. Queer, mga taong hindi sang-ayon na mapasailalim sa anumang uring pangkasarian. Intersex, kilala mas karaniwan bilang hermaphroditism, taong may parehong ng lalaki at babae. Asexual, mga taong walang nararamdamang atraksyon sa anumang kasarian. Ang oryentasyon o orientation ay tumutukoy sa pisikal at emosyonal na atraksyon na nararamdaman ng isang individual para sa isang individual. Ang pagkakakilanlang pangkasarian o gender identity ay ang nararamdaman o pinaniniwala ang kasarian ng isang tao, maging ito ay akma o hindi sa kanyang
Jumbled letters. Tumutukoy ito sa mga taong walang nararamdamang atraksyong sa anumang kasarian. Asexual. Mga lalaking nakararamdam ng atraksyon sa kanilang kapwa lalaki. Gay. Tumutukoy ito sa isang taong nakararamdam na siya ay nabubuhay sa maling katawan. Transgender. Taong hindi pa tiyak o hindi pa sigurado ang kanilang napagkakakilanlan. Queer. Taong nagkakagusto o naaakit sa taong hindi kahalintulad ng kanyang kasarian. Heterosexual. Ilahad ang iyong opinyon at dahilan kung bakit ka sang-ayon at di sang-ayon sa mga issue ng homosexualidad. Restroom para sa mga trans woman. Reassignment surgery. Same marriage. Ito ay tumutukoy sa nararamdaman at pinaniniwalaang kasarian ng isang tao na maaaring tugma o hindi tugma sa kanyang sagot, pagkakakilanlang pangkasarian. Anong oryentasyon mayroon si Erica kung siya ay nakararamdam ng pisikal o romantikong atraksyon sa kapwa niya babae? Lesbian. Anong oryentasyon mayroon si Paulo kung siya ay nakararamdam ng atraksyon sa dalawang kasarian? Bisexual. Si Ana ay pinanganak na babae, ngunit sa kanyang pakiramdam, ang kanyang pangangatawan at pangkaisipan ay hindi magkatugma. Anong oryentasyon mayroon si Ana? Transgender. Ito ay tumutukoy sa iyong kakayahan na magkaroon ng atraksyong pisikal sa taong ang kasarian ay maaaring katulad ng sa kanya, iba sa kanya o kasariang higit sa kanya. Oryentasyong. Ano ang tawag sa mga taong hindi sang-ayon na mapasailalim sa anumang uring pangkasarian? Queer. Ano ang tawag sa taong nakararamdam na siya ay nabubuhay sa maling katawan at ang kanyang pag-iisip at pangangatawan ay hindi magkatugma? Transgender. Ano ang tawag sa taong may parehong ng lalaki at babae? Inter. Ano ang ibig sabihin ng SOGI? Orientation at Gender Identity. Ito ay malalim na damdamin at personal na karanasang pangkasarian ng isang tao na maaaring nakatugma o hindi nakatugma sa nang siya'y ipanganak, kabilang ang personal na pagtuturing niya sa sariling katawan at iba pang ekspresyon ng kasarian, kasama na ang pananamit, pagsasalita at pagkilos. Gender identity. Tandaan, lahat tayo ay dapat may pantay-pantay na karapatan. Laging tanawin, anumang kasarian, tayo ay magkakaagapay.